أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa mga kapatid na bumubuo nitong page na Palawan Muslim Professionals League, pinangunahan ng ating mga kapatid na masigasig sa pagdadakwa, sa pagpapahayag ng mga aral ng kitab at ng sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa punto pong ito ay binabati namin kayo ng pagbati na tinuro sa atin ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kung tayo mga ngagbatian nito at atin itong ipapahayag o ating ipapangalat sa bawat isa, ay magmamahalan tayo, mabubuo ang pagmamahalan ng kapatiran sa ating mga puso. Walang iba ito kundi ang pagkatagang Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mahusay po na pagsusubaybay sa inyong lahat, mga kapatid namin na nanonood at tumatangkilik sa page po na ito, at sa mga lahat pa ng mga Islamic pages na kung saan tayo ay nakakabasa nito, ng mga aral nito halos araw-araw, at kumukuha pa ng mga ahadith o mga ayat sa mga pinopost po nila. Ay pagpatuloy nyo po ang pagsasaliksik ng kaalaman, lalo pa sa social media ngayon ay halos nauubos ang oras natin sa mga posts at videos na walang katuturan. Sa halip na doon ay ubusin natin ang oras natin sa mga aral ng Islam. Ang topiko na napili ng ating mga kapatid sa nasabing page na ito, sa page na ito ng Muslim Professionals Group o Palawan Muslim Professionals Organization, ay walang iba po kundi ang patungkol sa mga batas ng pag-aayuno. Mga batas ng pag-aayuno. At napakahalaga na atin itong malaman, hindi lamang dahil sa malapit na ang buwan ng Ramadan, bagkus tayo ay laging dapat na nire-review natin ang ating pananampalataya, ang mga aral ng ating din, upang mas makasiguro at mapatatag natin kung ano ang nalalaman natin, at kung hindi pa natin nalalaman ay ating malaman, pagtanto, at kung mali naman ang ating pagkaalam ay umabot tayo sa tamang unawa. Kaya lagi nating pinagdudua kay Allah Ta'ala, Allahumma zidna ilman warzuqna fahma, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nang ibig sabihin ito, Ya Allah, dagdagan mo po ang aming kaalaman at biyayaan niyo po kami ng pangunawa. Warzuqna fahma. Luwalhatiin ka, wala kaming ilm na makukuha maliban na lamang sa itinuro mo sa amin. At ikaw ang pinakamaalam at marunong sa lahat. As-siyam, pag-aayuno, at mga batas nito. Ano nga ba ang dapat nating matutunan muna rito? Una, ang dapat nating matutunan ay ang linguistic definition o yung tinatawag na pangwikang kahulugan ng siyam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O mga mananampalataya, tinatawag dito ay mga mananampalataya. Entonces, makukuha natin na hindi kasama dito ang mga kuffar, hindi mukatab o hindi kinakausap ni Allah o inuutusan ng mga kuffar ang mga hindi mananampalataya. Labas sila sa utos na ito.
Naisulat o naiubliga sa inyo ang mga pag-aayuno, gaya ng ito ay naubliga sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon o magkamit ng tunay na takot kay Allah. Suratul Baqarah 183. Ibig sabihin mga kapatid, ay ang salitang siyam na siyang plural ng saum ay dapat na unawain muna natin sa kahulugan nito sa pangwika, sa aspetong pangwika. Sinabi ng ating mga ulama, ang ibig sabihin nito sa aspetong pangwika ay al-imsak. Ibig sabihin ng pagpigil, ang pagpigil. Ayon naman sa ating Sharia, sa technical definition na tinatawag o pakahulugang pangbatas Islamiko, pang-Islamikong kahulugan, at ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ito yung pakahulugan na sinabi o binanggit ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ang tinatawag na ayuno, as-sawm o siyam, ito yung pagsamba sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpigil. Pagpigil alin o pag-abstain, imsak, pag-abstain sa lahat ng magiging dahilan ng pagkain, pag-inom, o yung pagkain mismo at pag-inom at ano pang mga mufattirat o magiging dahilan nito. Mula sa pasok ng pangalawang fajr na tinatawag hanggang sa pagbaba ng araw. Hanggang sa pagbaba ng araw. Ghurub ash-shams. So ano naman ang tinatawag na manzila? O yung tinatawag nating estado ng pag-ayuno at ng hatol nito. Sawmu Ramadan ruknun min arkanil Islam wa faridatun faradaha Allah Ta'ala ala ibadihi. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay haligi, kabilang sa mga haligi ng Islam at obligasyon na inobliga ni Allah Ta'ala sa kanyang mga alipin. At nauna na nating binasa kanina ang aya sa Suratul Baqarah na patunay dito sa obligasyong ito, na kung saan sinabi ni Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O mga mananampalataya, na iubliga sa inyo ang mga pag-aayuno tulad ng ito, o ang pag-aayuno ng tulad ng ito ay naiubliga sa mga nauna sa inyo. Naunang sino? Sa mga naunang mga bayan ng mga propeta, ng mga tagasunod ng mga propeta noong na mga nauna pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang kayo ay magkaroon ng tunay na takot kay Allah. Ibig sabihin itong takot na ito yung magsisilbing kalasag laban sa parusa ni Allah Ta'ala at kanyang galit. Waqala sallallahu alaihi wasallam, at sa hadith na muttafaqun alayh, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Bunya al-Islamu ala khamsin. Sinabi niya ang Islam ay tinatag sa 5 haligi. At kasama na doon binanggit niya, Dhakara minha sawmu Ramadan, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Farada Ramadan o furida Ramadan fi sanati thaniyati min al-hijrah. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya sa ikalawang taon ng hijrah. Ikalawang taon nang mula ng paglikas ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng mga mu'minin mula sa Makkah papunta ng Madina. Waqad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Ay take note nyo ito. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-ayuno sa tanang buhay niya sa kanyang mula ng kanyang pagmimisyon ng siyam na Ramadan. Siyam na Ramadan. So ano ang mga kahigtan nitong Ramadan sa kanyang tinatawag na pag-ayuno sa Ramadan sa iba pa rito, sa ibang mga buwan? Banggitin natin, naiulat mula kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, Qala Allah azza wa jal, kullu amal ibni Adam lah,
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. So ito ay kahigitan o kahigtan ng tinatawag na pag-ayuno sa Ramadan at sa ibang mga buwan. Ito ang ibig sabihin nito. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sabi niya, sinabi ni Allah Ta'ala, Hadithul Qudsi, ang pag-ayuno ay akin. Ang lahat ng mga gawain, pagsamba ng anak ni Adan ay sa kanya, maliban na lamang sa pag-ayuno sapagkat ito ay akin. Al-siyamu junnah, sabi ng propeta, ang pag-ayuno ay kalasag, shield, proteksyon. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth yawma idhin wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saim. Walladhi nafsi biyadihi la khalufu fami saim atyabu 'inda Allahi yawm al-qiyamati min rihil misk. Walis-saimi farhatani idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Hadith muttafaqun ala sihhatihi. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Allah Ta'ala sa Hadithul Qudsi, sinabi niya, ang ayuno ay sa akin, ang lahat ng gawain ni Adan ay sa kanya liban lamang sa pag-ayuno sapagkat ito ay akin at ako ang magbibigay ng gantimpala rito. Kaya at ang pag-ayuno ay kalasag, kaya't sino man sa inyo ang nag-aayuno o araw ng pag-aayuno niya, fala yarfuth, huwag siyang magsalita ng mga hindi maganda, arrafath, yung bang mga salitang masiselan, yung mga pang mag-asawa lamang. Ano? Fala yarfuth. Sa araw na yon, huwag siyang magsalita noong mga hindi magagandang salita. Wala yaskhab. At huwag siyang magsalita ng huwag siyang magmura. Fa in sabahu ahadun, kung siya ay iinsultuhin ng kahit sino man, o hindi kaya ay inaway siya, falyakul, sasabihin niya dapat, ako ay nag-aayuno. Sumpa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpa ko, sabi niya kay Allah Ta'ala na siyang may hawak ng aking kaluluwa. Lakalufu famin saim, tunay, sabi niya, na ang amoy na nagmumula sa bibig ng nag-aayuno ay mas dalisay doon kay Allah at mas mabango para kay Allah Ta'ala sa araw ng paghukom kaysa sa pabango ng musko, yung pinakamamahaling pabango sa mundo. Walis-saimi farhatan, at mayroong dalawang kaligayahan na matatamo ang nag-aayuno. Una, idha aftara, kung siya ay mag-break na ng fast, fariha bifitrihi. Siya ay maligaya at natutuwa sa kanyang pag-break ng fast na yun. Bakit natutuwa siya? Dahil natupad niya ang utos ni Allah. Wa idha laqiya rabbahu, at kung kanya kakatagpuin ng kanyang Panginoon, fariha bisawmihi, siya naman ay matutuwa. Si Allah Ta'ala ay matutuwa sa kanya sa daladala niyang ayuno sa pagharap sa kanya. Mula pa rin kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sa hadith pa rin na muttafaqun alayhi, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidat asyayatin, wa fi riwayatin ukhra, wa maradatul jin. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumatal na ang buwan ng Ramadan, ang unang gabi nito, futihat abwabul jannah, magbubukas ang mga tarangkahan ng paraiso, wa ghulliqat abwabun nar, at magsasara ang mga tarangkahan ng impyerno, wa suffidatis syayatin wa maradatul jin, at tatalian ang mga satanas at ang mga jin na mga alipores nila. Ganon din ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na ang dahilan nito ay iman wa ihtisab, na ang dahilan nito ay sa pananampalataya
at dahil sa pag-asa niya sa mga kalakip na mga kaloob na mga gantimpala ni Allah rito, ipapatawad sa kanyang mga nauna o nagdaan niyang mga kasalanan. Ganon din ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang magdasal ng mga sunna, itayo niya ang mga tarawihat at tahajjudat sa mga gabi ng Ramadan, na nang dahil din sa pananampalataya kay Allah at pag-asa sa kanyang mga reward, patatawarin ni Allah sa kanyang mga nagdaang pagkakasala. Ganon din ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang kanyang itayo, nadatnan siya ng Laylatul Qadr sa kanyang pagdarasal, sa kanyang pag-iibada kay Allah nang dahil sa iman, na mayroong tinatawag na pagsampalatayan. Ibig sabihin nito na hindi ang nag-push sa kanya na gawin yun ay ang kanyang panggagaya lamang o hindi kaya na puwersa lamang, hindi. Nang dahil sa kanyang pananampalataya at ihtisab at kanyang pag-asa sa mga gantimpala ni Allah, ipapatawad ni Allah ang kanyang mga nagdaang kasalanan. At napakarami pang kahigtan nito. Ngayon ay dumako tayo sa hikmah o yung tinatawag na hiwaga o karunungan kung bakit itong pag-aayuno na ito ay sinabatas ni Allah. Una, annahu yuhaqqiqu taqwallahi fil ihtisaba li amrihi wal inqiyadi li syar'ihi. Dahil yung pag-aayuno ay kanyang pinapatunayan ng tinatawag na taqwa o takot kay Allah Ta'ala fil istijabati li amrihi, sa pamamagitan ng istijaba o yung tinatawag na pagsagot o pagtugon natin sa utos ni Allah, waling kiyadi li syar'ihi, at yung pagpapasakop at pagsuko natin sa kanyang batas. Yu'awwidun nafsa ala sabr, kanyang sinasanay ang kanyang sarili sasanayin niya ang kanyang sarili sa pagtitimpi. Wa yuqawwi al-irada fi taghallubi ala shahawat, at kanyang pinapalakas ang kanyang irada o yung kanyang kagustuhan, na kung saan matatalo niya ang mga shahawat o kanyang mga desires o pitaya. Pangatlo, yaj'alu as-sa'ima yash'uru bil fuqara'i wal masakin. At sa kanyang pag-aayuno ay kanyang mararamdaman kung ano ang tinatamo o yaong experience ng mga fukara at mga masakin, ng mga dukha at ng mga mahihirap. So ano ba ang syurut o ang mga kondisyon ng tinatawag na kung saan masasabi nating wajib o obligado na ang pag-ayuno sa iyo? Number 1, al-Islam. Muslim ka dapat. Fala yajib alal kafir. Hindi ito wajib sa kafir. Hindi siya wajib sa hindi mananampalataya kay Allah. Pangalawa, al-aql. Yung intellect na tinatawag. Fala yajibu alal majnun. Hindi siya wajib sa baliw o wala sa tamang pag-iisip. Salithan, al-bulugh. Al-bulugh, ibig sabihin ay umabot na siya sa age of puberty, o tinatawag na nandun na sa kanya ang signs of puberty. Umabot siya sa puberty. So minsan ang puberty nagdi-differ ito. Kung halimbawa ikaw ay mayroong mga kababaihan at kalalakihan na sila ay kung nagdalaga ay early. Halimbawa 9 years old o 10 years old pa lang sila ay dalaga na, o sila kapag nandun na ang mga alamatul bulugh o mga palatandaan ng tinatawag na puberty sa kanila, entonces wajib na sa kanila ang mag-ayuno. Samantala ang bata at hindi pa umabot sa age of puberty o sa puberty stage, sasanayin lamang sila. Ibig sabihin sila ay sasanayin at uutusan dito. At hindi tama na sabihin dahil mahal ko ang anak ko, ayoko siyang magutom. Mali yun. Kung umabot ng anak ninyo sa 6, 7 years old, o kahit pa nga 4 or 5, kaya ninyo silang i-practice pa lang sa pag-ayuno. Kahit halimbawa half day lang, o talagang i-enjoy nyo muna sila sa paglalaro ng laruan para hindi nila maramdaman ang gutom,
Ibig sabihin ay i-inculcate na sa kanila ang tarbiya ng pag-aayuno. Pang-apat, hanggang sa maging umabot sila sa tamang gulang. Pang-apat, al-qudratu ala as-sawm. Fala yajibu ala al-ajizi anhu. Yung may kakayanang mag-ayuno. Ano ibig sabihin ng may kakayanang mag-ayuno? Yung hindi siya masyadong matanda, sobrang matanda, o hindi kaya mayroon siyang, dapat wala siyang sakit na hindi na inaasahang gumaling. Kagaya ng mga may cancer, may mga diabetes at iba pa na kailangan ng maintenance at oras-oras na gamutan. Hindi ito magiging wajib sa kanila bagkos magfifidya sila o magpapakain sa bawat araw ng Ramadan ng isang Muslim na nag-ayuno sa tuwing siya ay mag-iftar. Panglima, al-iqama. Fala yajib ala al-musafir. Ibig sabihin ng iqama ay yung permanent resident siya ng isang lugar na yon. At hindi siya magiging wajib sa musafir. So balit ang mga ulama natin na nagsasabi, kung ikaw naman ay nagta-travel na relax naman ang pag-travel mo, mainam na mag-ayuno ka kung obligadong klase ng pag-ayuno ang iyong sinasagawa, gaya ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Time. Panganim, ano naman ang mga syurut, yung tinatawag natin syurutu wujub, yun ang kondisyon na kung saan magiging wajib sa kanyang pag-ayuno. Panganim naman, syurutu sihhatis siyam. Ano naman ang kondisyon upang maging correct ang pag-ayuno, tanggap ang pag-ayuno ng isang Muslim o ng isang nag-ayuno? Una, al-Islam. Kailangan na maging Muslim siya. Pangalawa, inqita'u damil haydhi wan nifas. Kailangan na putol na muna ang buwan ng pagdurugo, buwan ng dalaw ng babae. Hindi kaya ayong pagdurugo pagkatapos ng panganganak. Pangatlo, al-aqal. Kailangan nandun siya sa tamang isipan. At tamiz. At tamiz, ibig sabihin ay marunong na siyang, nasa maturity na siya. Nasa maturity. Ibig sabihin, nasa puberty. Nasa mature na, marunong siyang kumilatis sa tama at mali. Panglima, an-niyatu minal layl. Kailangan itong niya sa gabi pa lang. Naiulat ni Imam Tirmidhi, sinahi ni Sheikh Al-Albani, ganun din ni Abu Dawud. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man lam yabita niyata siyam, man lam yubayyita niyata siyam min al-layl fala siyama lahu. Sino man ang hindi niya tinatag, in-establish ang kanyang niya, ang kanyang intensyon sa gabi pa lang ng pag-ayuno, ay wala na siyang pag-ayuno. Ibig sabihin nito ay ang mga pag-ayuno na wajib o yung inobliga. Time. Mustahabbatu siyam, yung mga pinaka magagandang mainam na gawin sa pag-ayuno. Number 1, as-suhur. Hindi wajib ang suhur, kapatid. Ang wajib ay ang niya sa kada gabi. Halimbawa, ipagpalagay natin April 12 na ngayon at Maghrib, nakita ang buwan sa Maghrib ng April 12. Dahil yan ang 29th ng Shaban. Dapat po nating maintindihan, gusto ko lang pahapyawan ito. Dito po sa Janub Sharq Asia, bago tayo tumungo doon, dito po sa Janub Sharq Asia, Southeast Asia, Hilagang Silangang Asia ba ang tawag doon, o Timog Silangan, hindi ko alam. Southeast Asia, Janub Sharqi Asia. Hanggat tayo ay naniniwala pa na ang Pilipinas ay belong sa Southeast Asia, ay madaling tanggapin ang katotohanan. Ang mga bansang Muslim sa Southeast Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, at ang iba pang hindi na mayroong mga Muslim communities doon, buwan-buwan silang nagmumoon sighting. Ako mismo, ang inyong kapatid, Ustad Abdurrahman Kadirao, ay mayroong contact na ngayon ko lang napag-alaman na siya pala ay Assistant Director ng tinatawag na Kementerian Agama or Department ng Religious Affairs doon sa Indonesia, sa Jakarta mismo.
At siya ay miyembro ng gobyerno mismo doon. Hindi lang ng kahit anong asosasyon, bagkus ng gobyerno mismo. Pamahalaan ng Pemerintah Indonesia, Republic ng Indonesia. Binabasa nilang Republic yon. Sa Republika ng Indonesia mismo. Ang pangalan niya si Bapak Ismail Fahmi. Sir Ismail Fahmi, professor. Ngayon, every month kaming nagchat-chat sa lunar months. Kasi every 29th ng bawat buwan, tumitingin sila sa buwan. Okay? At ako, ang isa sa mga, sa awa ni Allah, ay binigyang tiwala ng mga iba't ibang muftin at ulama sa Pilipinas. Kasama na dyan ang Sok Sargen, kasama na rin dyan ang ating commissioner ng NCMF Ulama Sector, Sheikh Jamal Munib, at ang mufti ng Region 9. Pagdating sa pag-contact dito sa Southeast Asia, bakit kailangan sa Southeast Asia? Okay, bago yun natin sagutin, dito muna tayo sa noong March 13, 29th ng Rajab, Saturday. So, tumingin ng buwan dahil delayed sila sa atin ng 1 hour. Alas 7 na dito sa atin, alas 6 doon sa kanila. Okay? Sa Indonesia, sila ay nag-sight ng moon crescent ng tinatawag na Sha'ban sa 29th ng Rajab. Idan, lahat ng kalendaryong Muslim, ang March 13 ay 29th ng Rajab. Wakit balik izay, kailangan yan ilagay natin sa ating isip. 29th ng Rajab, 13th March. Tumingin sila ng buwan. Okay, alas 7 hanggang 7:30 nagantay ako ng balita sa kanila. Hindi nila nakita ang buwan, ang moon, crescent moon ng Sha'ban sa 13th ng March. Ang tanong dito sa Pilipinas, nag-official moon sighting ba tayo every month? Wala. Di natin ginagawa. Kaya dapat doon tayo magbigay tiwala sa mga malalaking Muslim countries na malapit sa atin. Okay, bakit? Mamaya sagutin natin. March 15, ibig sabihin, March 13, hindi nakita ang buwan ng Sha'ban sa 29th ng Rajab, sa paghiwalay kasi yan ng Asar at ng Maghrib. Ngayon, March 14, ibig sabihin, March 14, kinumpleto natin ang 30 days ng Rajab. Bakit? Dahil kung hindi natin makita, ikukumpletohin natin ang 30 days ng lunar month. So after noon, 30 days tayo hanggang March 14, nagsimula tayo ng Sha'ban. The first of Sha'ban was March 15. Ang tanong, paano yung calendar ng Ummul Qura ng Makkah? Napakinggan nyo mabuti, share nyo ito ha. Paano yung nasa calendar ng Makkah at sa mga online Islamic finders? Mind you mga kapatid, yun po ay approximation at estimations lahat. Magbabase pa rin tayo sa pagtingin ng buwan. So, nung March 13, hindi nakita rin ang buwan sa Saudi Arabia. March 13, hindi rin nakita sa Saudi Arabia ang crescent ng Sha'ban. So, ibig sabihin, ang Southeast Asia at ang Saudi Arabia, ang first na Sha'ban natin is March 15. Ngayon, para maging fair tayo, banggitin natin. Ang Egypt, ang Turkey at iba pa sa kanila, nakita nila ang buwan sa March 13. Bakit nila nakita ang buwan sa March 13? Kasi malinaw dun sa kanila. So, dapat ba tayong sumunod sa kanila? Kung halimbawa ang stand ng ating mga ulama noon pa ay susunod tayo sa kahit saang bansa makita ang buwan, edi sana dapat sumunod tayo. Pero hindi. Sinasabi natin na sinusunod natin ang kalendaryo ng Ummul Qura. Ang problema, nag-update itong kalendaryo ng Ummul Qura at ng ibang mga kalendaryong online nang hindi makita ang buwan sa Saudi Arabia mismo na siyang nagpapublish ng kalendaryo ng Ummul Qura. Kasi ang Ummul Qura nasa Saudi. Wala sa labas ng Saudi. Ngayon, kung titignan na naman natin, mag-isip tayong mabuti mga kapatid. Lawakan natin ang isip at unawa natin.
Gabayan nawa tayo ni Allah sa tamang unawa. Ako ay nakapunta rin ng Egypt na for a time ako ay tumira din doon. Ang pagitan ng Egypt at ng Saudi, 1 hour difference lang. Samantala dito sa atin, 5 hours difference, Saudi at ang Pinas. Bakit ko ito binabanggit? Dahil ito ang sasagot sa tanong na bakit ang Saudi hindi siya sumunod sa moon sighting ng Egypt? Samantala 1 hour lang ang pagitan nila. Bakit ganon? Dahil sa puntong ito'y kinuha ng Saudi Arabia ang pananaw ng Shafi'iyya kahit hambali sila sa fiqh. Bakit? Dahil yun ang ikakagaan ng ibada natin. Yun ang ikakagaan. Dahil ang sabi ng propeta, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Magayuno kayo kapag nakita ang crescent at tumigil kayo kapag nakita ang crescent. Fa in ghumma alaykum, kung naging ma-cloudy sa inyo, fa-aftiru o faqduru lahu o fa-akmilu iddata Sha'ban. Kumplituhin ninyo ang 30 araw ng Sha'ban o 30 araw ng Ramadan. O ibig sabihin, kumplituhin ninyo ang buwan. At sa madhabul Hanbali, sa Hanbali madhab, which is yan ang school of thought ng Saudi Arabia, at ako mismo, ang school namin sa Jakarta, sa Indonesia, is Hanbali ang fiqh. Every month tumitingin ng buwan. Yan ang mu'tamad sa Hanabila. Every month, lahat ng buwan yan, titingin ng magmumun sighting. Hindi lang sa Ramadan, hindi lang sa Hajj, hindi lang, ha? So, kumustahin naman natin, ano naman ang principle ng mga kapatid nating nagsasabing kami ay nasa madhab ni Imam Ash-Shafi'i. Napakalinaw mga kapatid. At naipost ito ng ating isang kapatid din na tausog. Ito yung sa kitab ng mga Shafi'iyya na tinatawag na Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Sino po ang mayakda nito? Ang teacher ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Si Al-Imamul Allamatul Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kilala natin sa pangalang Al-Imamun Nawawi. Patungkol sa tinatawag na ikhtilaful matali', yung pagkakaiba-iba ng sikatan ng buwan. Sabi niya dito, yajibu sawmu Ramadan bi ikmali Sha'ban 30 aw ru'yatul hilal. Wajib sa mga Muslim, ayon sa kitab ng Shafi'iyya, magayuno sa Ramadan, either sabi niya sa pagkumpleto ng 30 ng Sha'ban, o hindi kaya sabi niya ay kapag nakita ang crescent ng Ramadan sa 29th ng Sha'ban. Wa thubutu ru'yatihi bi'adlin wa fi qawlin adlan. At sisiguraduhin, pagtitibayin ang pagtingin sa crescent nito sapat na sa pamamagitan ng isang makatarunganing katiwa-tiwalang Muslim. At sa isang riwaya o pagkakaulat, adlan, dalawang matwid na Muslim o katiwa-tiwala. Wa syartul wahidi sifatul uduli fil asah la abdin wa imra'ah. Ayon sa mga Shafi'iyya. Ayon sa mga Shafi'iyya. Tiyan mo ayon sa mga Shafi'iyya, sabi nila, ang sifa sabi niya o ang syart o kondisyon ng isa lang na saksi sa buwan ay kailangan nandun sa kanya ang sifa o yung katangian ng pagiging matwid na Muslim. At hindi siya pwedeng alipin at hindi pwedeng babae. Yan ay sa madhab ng Shafi'i. Wa idha sunna bi'adlin walam nara al-hilala ba'da 30 aftarna fil asahhi wa in kanat as-sama'u mushiyya o mushiba o mushiyatan. Sabi niya, ayon sa mga Shafi'iyya kay Imam Nawawi, wa idha sumna, kung kami ay mag-aayuno sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa buwan ng isang matuwid na saksi at hindi namin nakita ang buwan
after ng 30 after na fil asah. Kami ay mag-break na ng fast, mag-Idil Fitr na. In kanatis sama, kahit pa sabi niya, madilim pa ang kalangitan. Cloudy. Wa idha ru'iya bi baladin. Kung makikita naman ang buwan sa isang bansa, lazima hukmuhul balad al-qariba dun al-ba'idi fil asah. Kung makikita daw, sino sabi si Imam Nawawi, imam ng madhabu Shafi'i. Dahil karamihan dito sa Southeast Asia, lalo na sa Pilipinas, nagkiklaim tayo na tayo ay nasa madhab ni Imam Shafi'i. Although ako ang aking mansya ay Hanbali, pero kung saan ang dalil, doon tayo susunod. Ngayon, sa mga nagsasabing sila ay sumusunod sa madhab ni Imam Shafi'i, idha ru'iya bi baladin, kung makita ito sa isang bansa, lazima hukmuhul balad al-qariba dun al-ba'idi fil asah. Wajib, sabi niya, na ang hatol ng pinakamalapit na bansa, ng malapit na bansa, ay yun ang kukunin. Hindi doon sa malayo, ayon sa pinaka-correct na ulat ng madhab Shafi'i. Mu'tamad indal madhab Shafi'i. Yun ang masasaligan. Wal ba'id, at ang malayo, masafatul kasr, wakila bikhtilafil matali'. Dalawang riwaya ayon sa mga Shafi'i. Pag sinabing malayong lugar ay masafa ng kasar sa mga Shafi'i, ayon sa kanila, pwede ka, ang kilometro na pwede ka nang magkasar, 80 kilometers. Diba? At ang pangalawang riwaya, bikhtilafil matali, sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba ng sikatan ng buwan. At sabi ni Imam Nawawi, ito ang correct, ito ang pinaka-correct, wallahu a'lam. Alin yon? Ikhtilaful matali. Yung tinatawag na kapag hindi na magkaparehas ng sikatan ng buwan, hindi ka pwedeng bumatay doon, ayon sa madhab ni Imam Shafi'i. Ibig sabihin, sabi niya, وَإِذَا لَمْ نُوجِبْ عَلَى الْبَلَدِ الْآخِرِ فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَا فَالْأَصَحُ أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِي الصَّوْمِ آخِرًا. Ibig sabihin, sabi niya, pinaka-khulasa ay kinakailangan, sabi niya, kung sinasabi nating karib, yung malapit, ay yung magkaparehas kayo ng matla ng kamar o yung sikatan ng buwan. So, sino ang mga malalapit na bansa sa atin na halos isa ng bansa? Itong Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, at iba pa. Napakalapit ng Malaysia sa atin, napakalapit ng Indonesia sa atin. Sa Jakarta mismo, 1 hour lang ang difference nito sa atin. Kung halimbawa tayo ngayon, 9:20 na dito, dun sa kanila 8:20 p.m. So sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ito ang pinili niya, na siya ding madhab ng kanyang teacher na si Imam An-Nawawi rahimahullah, sabi niya, ay yaong magkakaparehas. Basahin ninyo ito sa kitab, mga kapatid, na pinangalanang Sahihu Fiqhi Sunnah. Sahihu Fiqhi Sunnah. Mamabasa nyo doon ang tarjih ng mas'ala na ito. At sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, yaong dalawang countries na magkaparehas ng time zone, 1 hour difference, para na siyang sara kabaladin wahid. Para na siyang isang country. Ang hukom niya, isang country. So kung makikita doon ang buwan ng Shaban sa kanila sa ika-29 ng Rajab, dapat tayong sumunod. Lalo na tayo na wala naman tayong katiwa-tiwalang komite pagdating sa pagtingin ng buwan. Konti lang. Kung meron man sa atin individual, iba-iba. At sila official, gobyerno nila mismo nag-a-announce niyan. So, saan tayo, mga kapatid? Doon tayo sa kung ano ang totoo. Huwag doon sa mga individual at mga grupo. Sinasabi ko ito dahil maaaring kukunti lang nagsasalita patungkol dito sa social media. Ating kapatid na si Ustad Abu Muhyiddin Barakias, si Maulana. Ang masasabi natin dito, kapatid, Sheikh, kahit noong last year ay naipaliwanag na ito sa kanila.
Subalit na kinakalungkot natin na ayaw pa rin nilang maniwala hanggat hindi mula sa grupo nila. Yun lang masasabi natin. So ang nangyari dito, taasob ng mga hizb, taasob ng mga grupo-grupo, taasob ng kung ang hak magmumula sa mufti na ganito, dapat nating tanggapin kahit pa ayaw natin sa mufti na yon. Kung ang hak ay galing naman dito sa ustad na ganito, dapat nating tanggapin kung saan ito galing. Dahil ang hak ay hak, ang katotohanan ay katotohanan. Regardless of group o ano pa yan. Yan dapat nating tandaan mga kapatid. So kaya nasasabi nating April 12. At bakit April 12? Sinagot na natin kanina. Ang ruya ng mga malalaking bansang Muslim na kaisang zone, time zone sa atin, dito sa Southeast Asia. At yun din ang mu'tamad sa madhabul Imam Shafi. At ganun din sa madhab ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Maliban na lamang kung sasabihin natin lalabas na tayo sa apat na madhahib na yun. Yung mga nakapag-aral ng Sharia. Alam ninyo kung saan ko hinuhugot ito mula sa ilm na natutunan natin. Pinag-aralan natin 7 taon, 10 taon, 15 taon. Hindi pwedeng ang katotohanan na yun, apakan natin, upuan natin, pikit natin ang mata natin dahil wag. Ang totoo ay isa. Hindi pwedeng iba-iba. Or kung meron man doong ikhtilafat mga kapatid sa pagdating sa fiqh, titignan mo yung akrab ila sawab. Ijtihad aw ra'yu imamin min al-a'imma ma huwa al-aqrab ila sawab. O hindi kayo opinion ng isa sa mga imma na mas malapit sa katotohanan. Tanong ni Ustad Mujidir Sauban, gusto ko sanang itanong kung ano bang naging basihan. Ang narinig natin na basihan ng nagsasabing April 11, kalendaryo ng Ummul Qura. Ang tanong, ang kalendaryo ng Ummul Qura, sino nag-publish? Saudi Arabia mismo. Ngayon, Saudi Arabia mismo ang nagsabi na hindi nakita ang gurra ng Shaban sa March 13. Kaya sa Saudi rin, although na tayong kinaman doon sa kanila kasi Southeast Asia tayo, sa Saudi rin, March 15, 30th ng Rajab, March 15 ang unang araw ng Shaban sa kanila. Gaya din sa atin. So saan nila binasi ngayon? Alangan naman sabihin nila sa Egypt, nauna na nilang sinabing sa Ummul Qura sila kumuha ng base. At ang Egypt sobrang malayo na yon. Kung 5 hours ang Saudi difference dito sa atin, time zone, ang Egypt is 6 hours. Wagayr makul, hindi pa rin makakain ng isipan dahil hindi nga natin yan kaparehas ng bansa. So, saang argument sila pupunta? Saan mga kapatid? Yan ang ating masasabi sa usaping ito. At sana maging malinaw sa atin. Hindi tayo narito para magsabihing kami lang talagang tama. Ang sinasabi natin ang katotohanan, ito ang totoo. Hindi tayo pwedeng magsasabi na totoo din ito, totoo din yan. Abadan. Lalo pa ngayon ang communications natin napaka-open na pwede na tayong tumawag doon sa mga overseas. Age na ng internet na kung gusto nating i-verify ang balita na ito, pwede nating i-WhatsApp, i-messenger ang mga committee doon, tawagan ng mga ulama, totoo ba yan na March 15 ang unang Shaban nyo dyan? Wag yung, tuturog tanumambo. Pikit natin ang mata natin sa la hawla wala quwata illa billah. Pwede pa nating i-correct. Malapit na malayo-layo pa ang pagmumunsighting natin. Gusto nating magkaisa tayo sa totoo. Huwag yung ipilit natin ang mali. Mga kapatid, magising tayo, mga ulama, mga masyayikh, mga asatida. Maawa tayo sa mga awam. Maawa tayo sa mga pangkaraniwang Muslim. Huwag yung ipapakita natin na anar rajul, ako ang lalaki. La hawla wala quwata illa billah. Huwag po ganon. Bagkus ang atin pong isipin at bigyan ng pagtuunan ng pansin
ang katotohanan, ang hak ng kitab at sunnah. Hindi ba tayo naaawa sa mga nangyari sa mga pangkaraniwang Muslim ngayon? Nalilito na sila. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Gusto ba natin na sa halip na sa atin, sa Shia sila pumunta? Sa Sufi sila pumunta? Sa Ashaira sila pupunta? Sa mga Kullabiya, sa mga sino-sino pa dyan, sa mga Mustashrikin, sa mga Orientalist? Imbis na dito sila magbatay sa atin ng mga Salafiyun, mga graduate ng Madina, graduate ng Riyadh, graduate ng sa school ng Ahlus Sunnah. Ganon mga kapatid. Sa pag-isipan natin, kabilang sa mga tinatawag na mustahabat ng siyam, ang suhur. Ang suhur ay hindi po ito wajib. Hindi wajib ang sahur. Bagkus ito ay sunnah, mustahab, kaaya-aya na gawin. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri baraka. Magsahur kayo sapagkat sa pagsasahur ay may baraka. Mayroong baraka doon. At ang sahur na tinatawag, hindi po 2:00 ng madaling araw. Hindi po 3:00 ng madaling araw. Bagkus kung kailan malapit ang Fajr Thani, kung kailan na malapit ang Fajr, doon po ang sahur. At ang takhiro, pagdidelay ng sahur, ay sunnah. Sunnah po ito, malam yakhsha tulu al-fajr, hanggat hindi mo pa pinangangambahan na ang Fajr ay dumating na. So sa atin, meron na naman tayong problema. Gusto ko lang din ito i-stress out dahil sinadjust din ito ng mga kapatid natin. Pasensya na, lulagpas tayo konti sa oras. Yung pag-follow natin sa schedule. Meron pang imsak, meron pa daw tambih, meron pa daw naka-ready na yan. Pinupost pa ng mga kapatid natin. Diyan sa Palawan man, sa Davao City man, sa Manila, pinupost natin na yun ay ang Fajr ngayon. Minsan nagtataka ako, bakit pag Ramadan ang aga-aga ng Fajr? Sobrang aga yung schedule, 4:05, 4:10, 4:20. Alam nyo ba anong ibig sabihin ng Fajr, mga kapatid? Aralin natin kung ano bang alamat ng Fajr na tinatawag. Kahit sa internet, ilagay nyo lang, mata yadkhulul Fajru Thani. Kailan ba papasok ang pangalawang Fajr? Kaya ano bang palatandaan ng Fajr na tinatawag? Fajr Sadiq. Kasi dalawang klase ng Fajr. Ang Fajr na totoo at Fajr na sinungaling. So, kailan ba yun papasok? Magbasa tayo. Mayroong hadith. Anong sabi ng propeta sanib ni Allah Ta'ala? Wakulu washrabu. Kumain kayo, uminom kayo. Wakulu washrabu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal layl. Kumain kayo, uminom kayo, hanggat maging malinaw sa inyo ang sinulid na puti sa sinulid na itim ng Fajr. Allah, ano ibig sabihin nito? Ustad, sa schedule naman kami nakatingin. Okay, hindi bid'ayan. Tignan nyo ang schedule, pero tumingin kayo sa langit. Tignan ninyo dito sa sikatan ng araw. Kung halimbawa naging maliwanag ng humiwalay na kumalat na sa horizon ang tinatawag na puti na sinulid ng Fajr, ang parang liwanag ng Fajr, at humiwalay na ng tuluyan sa gabi, yun ang Fajr, at dun dapat mag-adhan ang muadzin. Kaya malaking amana, mabigat na amana ang pag-iimam at pag-aadhan. Mga muadzin, marami kayong nadudulm kahit hindi Ramadan. Nag-aadhan kayo nang hindi pa time ng sala. Aron pa nito, meron pang mga tao na mga muadzin na pabaya masyado, 11:30, 11:45 mag-adhan na sila ng zuhur daw. Usually dito sa Pilipinas, titignan mo ang zuhur, ano ba yung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Kung ang dhil, ang anino ng lahat ng bagay ay magiging 2 na, ibig sabihin siya ay lilihis, yun ang zuhur, sabi niya.
Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, basahin ninyo sa kitab na Bulughul Maram, nandyan. Assignment ninyo, mga muadzin, mga bilal-bilal ng masjid. Huwag kayong pabaya. Hindi nyo kayang pangatawanan o bayaran kay Allah Ta'ala ang sala ng mga tao dahil sa mali ninyong pag-adan, sa maling wakto. Tandaan ninyo, shart min syuruti sihhatis salah, shart o tinatawag na kondisyon ng pagiging tanggap ng sala ng tao, dukhulul waqt, ang pagpasok nito sa tamang oras. Paano kung nagtakbiratul ihram sila gabi pa pala? Siyempre ang mga babae, sa bahay sila, pag-adan na yan, dyan sila mag-i'timad. Maliban na lang siguro kung wala na talagang sa lugar na yun, wala ng ulama, wala ng Muslim, wala ng halos kwan, kayo lang, mag-ano kayo sa schedule, walang problema. Pero hindi. Meron tayong grupo ng mga ulama, durun lil ifta, at iba-iba pang mga muftun, at may mga ulama tayo. Bakit tayo nagiging pabaya sa ganito? Tandaan ninyo mga kapatid, lalo na sa city, mas'uliyah kubra, napakalaking responsibility nito na nakaatang sa inyong mga balikat. Kaya inshallah ta'ala, sa buong gabi, bawat gabi ng Ramadan, magbibigay tayo ng mga lectures patungkol dito. Fajarus Sadiq, yung tunay na fajar. Yun ang dapat na doon tayo nag-adan. Kahit hindi sa Ramadan. Kasi yan ang magiging mitsa ng ikakatanggap at hindi ikakatanggap ng sala natin. Wag nating ipikit yung mata natin sa totoo o talikuran natin o tumagilid tayo. Hindi. Ang ahakwan yuttaba. Wal haqwa haqwan yuqal. Wa in karihahul jami'. Ang katotohanan ay dapat nating sabihin at dapat nating sundin, dapat na sundin, kahit ayaw pa ng karamihan, kahit ayaw pa ng grupo mo. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa kahit sino mang nilikha kung sinusuway ang tagapaglikha. Si Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nung fitnatu khalqil Quran, nung panahon ng ang Quran ay sinasabi nilang makhluk, at karamihan sa mga ulama sa kanyang panahon, 70 ka-ulama sa kanyang panahon, pumirma sila na ligaw si Imam Ahmad at nag-iisa siya na tumayo sa totoo. Nung tinanong siya, bakit hindi ka na lang mag-go with the flow, ya Imam Ahmad? Anong sagot ni Imam Ahmad ibn Hanbal? In lam akum malal haq, faman. Kung hindi pa ako tatayo sa katotohanan, sino pa? Yan ang itanong natin sa ating mga sarili. Gusto ba natin na sa darating na mga generation ng mga anak natin, ganun na lang? Yattabi'una kulla na'ik, susunod na lang kung sino ang uso ngayon, sino ang sikat ngayon, ganun na lang. Wala ng kitab sunnah, wala ng Quran at hadith. Yan mga kapatid sa pananampalataya. Kahit pa sabihin natin mga kapatid na sinasabi natin mga kapatid na dahil sila ang nasa kinauukulan o kuhan, hindi lahat, hindi ganap. Gaya ng nasabi natin noon pa, nung panahon ng issue ng hijab day, sinasabi natin na kahit pa sinong nasa mataas na katungkulan, hindi maaaring gawin nating ganap ang pagsunod sa kanila. Dahil ang ganap na pagsunod ay kay Allah lamang at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sana ay naunawaan natin ito mga kapatid. Marami pa tayo sana na madidiscuss. Kaso nga lang, kapos na tayo sa oras, 9:35 na rin, at matutulog na siguro kayo. Binabati natin ang lahat ng 113 on-the-spot viewers natin. Mula kay Rasmia bin Lamaya, kay Shamsia Sauton Armando, kay Joy Phoebe, kay Warren Gandol Kadsubidan, kay Aldon Paraino, kay Hanima Modesti Dresses, Christine Joy Umpad Katunaw, Rasilan Diaw Salatin, Shamsia Sauton, si Mina Pamakong Armando, Rodel Vicentino de Lima, si Talia Nigupio de Lima, Abu Sumaya makilala ng Jensan Kalumpang, si Kualta Datumangu Dalinog, si Mubtahija Biji, si
Sheikh Kamaruddin Fag Pangayo 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 Kaminsa. Mula sa Mu'ta University sa Jordan. Si Arnim Osman, si Nurun Nisa ibn Harun Albani, si Hamdi Absari Albani, si Omar Talipasan, si Irene Rashid Abara, si Ustad Muhammad Abtahi Pangulima, Nurhaima Parad, sino pa ba? Ano pa ba ito? Teka lang. Muhammad Jamal Garangan, si from Riyadh, si Nurjanna, si Razul Pangawilan from Soksarjan, Orly Panyorotan from Balut Island, si Ustad Abu Muhyiddin Barakias, dyan sa Maynila, Ustad Mujidir Sauban, Roxan Olarte Bansalao, Borhan Makasasa, si Ustad Ibn Nasir SJM, si Dino Pakatuwa. Sabi ni Ustad Abu Muhyiddin, susundin niya naman April 12. Mashallah. Si Ustad Mujidir Sauban, nabasa natin kanina. Si Ustad Ibn Nasir SJM, hantaki maun, ayaw ko magduwaro. Mashallah. Salam sa inyo dyan sa Bohol. Si Ustad Abul Khair, Sheikh Abul Khair, salamat. Barakallahu fiki Sheikh Wayak. Wafika barakallah. Barakallahu fik. Wafikum barakallah Sheikh Mujidir. Al-haqqu haqqun wa in taraka wa in karihahul jami. Sahih. Tonic gun sa mu'min, wal haqqu haqqan yuqal. Sabi ni Mujidir si Ustad, si Kitmir, si Brian sa Cagayan de Oro. Mubarak sa iyong wedding, Kitmir. Si Rajak Sahibil sa Ilang, si Araji Antaw. Assalamualaikum Sheikh Kawayong, yung ibang Muslim na awam o pangkaraniwan. Sana magkaisa lahat ng mga Muslim. Wala dapat tayong ibang sundin kundi yung buwan. Kung kailan makita at inshallah magsimula na tayong magfasting. Mashallah. Mula kay Tux Nawalib, Burhan Kasasa, Minain, Aris Aylodge, Uto ka na late hindi tuwan diramauno. Konsulta Karima from Damam, si Jihad. Mujidir Sauban, Sheikh, pwede ba po bang makakuha ng copy or konting documents tungkol sa final moon sighting ng Saudi para magamit kung magkaroon man ng lahat ng kaunting diskusyon? Pakisend lang kung pwede. Syukran Sheikh. Inshallah yaki. Alimuddin Ibn Albano Tato. Makikita nyo yan sa website ng Gulf News, Al Jazeera, andyan lahat. Syukran Sheikh sa lecture mo. Barakallahu fik. Assalamualaikum Sheikh Hashim Ratag. Waalaikumsalam Akhi Hashim. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. Reynaldo Adlaon Bungabong ng Qatar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangalagaan ka naman ni Al-Jal. Sino pa ba ito? Mula naman kay Nur M. Abu Al-Ahsa, si Jihad, si Shaira ng Tagig, si Jamatia Interino, at si Sen Abdul. Ayon. Kinalulungkot natin, 9:40 na po, mag-alas 10 na. Si Mubin Sahid Bahuloy. Aba, alaikumussalam, ya Akhil Karim. Nag-message dito si Ahmed Reveledo Ubana. Kahit maglampas kayo, Sheikh, 2 nights naman po ang allotted sa inyo. Hanggang bukas pala ako. Bihit nila bukas ng gabi. Ano ba bukas? 8? Hindi ba 8 ang Istiqbal Ramadan namin sa FMSA? Hindi ko lang alam. Pero ang masasabi natin, uulitin natin itong bagay na ito. Una, nakuha natin ang mga basics ng fasting, mga ahkam nito. Pangalawa, pinaliwanag natin ang tamang stand doon sa pagmumoon sighting. Bakit kailangan na tignan muna ang Qur'an ng Shaban bago ang Ramadan? Dahil bakit? Dahil dito natin makikita kung ilan ba ang dapat na simula na ba. Kada buwan, ang tahari ng hilal ay ginagawa ng majority ng mga madahib. Lalo na ang Madhabul Hanbali at Madhabul Imam Shafi'i. At kiniklaim natin ng mga Shawafi tayo dito. So, kami, na Hanabila, overpowered kami ng Shawafi dito. Sa fiqh, ayon sa fiqh. So, gayon pala dapat, kung titignan natin, ang rajih dito, susundin ang pamamaraan. At sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, na ang susundin natin pagdating sa ruya ay yung balad na karib, malapit sa atin. At hindi yung malayo, hindi yung baid. Ano yung baid? Yung iba ng matla ng buwan sa atin.
So hindi tayo susunod dapat sa Saudi Arabia. Mismo Saudi Arabia, hindi niya sinunod ang Egypt na 1 hour lang yung difference nila. Okay? Nagsarili sila ng ru'ya. Likulli baladin ru'ya to. Ayun. Pangalawa, nakuha natin na hindi dapat tayo dyan sa schedule mag-stick. Bagkus titingin pa rin tayo sa langit. May mga signs at amana yan o masuliya yan ng bawat muadzin. Masuliya ng muadzin at ng imam. Okay? So dapat ma-educate ng maayos ang mga muadzinin at mga imam. Pangatlo, mustahab na i-delay ang suhur hanggat hindi naman masyadong delayed na fajar na 5 minutes o 3 minutes. Pangalawa, mustahab na i-delay na paiksiin ang iftar. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra. Ang mga tao ay mananatili sa kabutihan hanggat kanilang minamadali ang pag-iftar. Pinapaiksi ang time ng pag-iftar. Inshallah tabaraka wa ta'ala, titignan natin ang arrangements kung bukas inshallah meron din tayong live pa ulit sa iba pang page kagaya ng Al-Munawwara Islamic School na inshallah bukas ay na-invite tayo sa consultative meeting 11 a.m. sa Zoom at makikita nyo, isi-share ko yan sa ating account at sa page po natin. Wala na po tayong oras at kami po ay nagpapasalamat sa inyong mahusay na pagsubaybay at pakikinig mga kapatid sa pananampalatayang Islam at biidnillah tabaraka wa ta'ala ay nawa ay abutin natin ang umabot pa tayo sa Ramadan na mayroong tunay o mabuting malusog na puso at iman at nawa ay mahanap natin ang katotohanan bilang katotohanan o makita natin ang katotohanan bilang katotohanan at ang kabaluktutan bilang kabaluktutan at sundin natin ang totoo bilang totoo mga kapatid at biyayaan tayo ni Allah Ta'ala ng tamang unawa. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع